Bakit nga ba walang pag-celebrate ng death anniversary na katulad na ginagawa na kinagisnan ng maraming tao? Nagsasalo-salo, prayer, naglalagay ng pagkain sa altar at iba pa. Pumunta kami ng sementeryo para dalawin ang puntod ni Papa, tatay ng asawa ko. Hindi ngayon ang death anniversary niya, sa April 2 pa at ngayon ay March 21 pa lang. Bakit napaaga ang dalaw namin? Bakit hindi na lang kami mag-celebrate sa April 2 bilang simbolo ng pag-alala sa kanya? By the way, hindi kami nag-celebrate ng Halloween, Pasko, Valentine at break ng death anniversary. Ilan lang yan sa pagkakaiba sa Katoliko. Marami siguro ang mga followers ko ang hindi namin kapareho ng religion, kaya medyo maiibahan kayo at tanging kapananampalataya lang ang makakaintindi. Ang asawa ko dating Katoliko, convert lang siya sa iglesia. Kwento niya na minsan na rin siyang nakasama noon sa celebrate na anniversary noong Katoliko pa siya. Ngayon dahil nag-convert na siya, kung malaki talaga ang faith mo, susundin mo ang tunay na utos na galing sa Bible. Medyo awkward nga lang ang ganitong usapin at minsan lang na pag-uusapan. Siguro ang kailangan na lang natin paggalang sa bawat religion at alisin ang diskriminasyon dahil yun ang dapat. Ngayon ay dumalo kami sa puntod ni Papa dahil yun yung araw na ginusto namin. Sa amin walang petsa o panahon ang pag-alala sa patay dahil halos araw-araw naaalala namin kabutihan na nagawa nila. Ano ang mangyayari sa kaluluwa kapag ang tao ay namatay? Totoo ba na bumabalik pa sa bahay ang kaluluwa ng namatay para magparamdam sa mga kamag-anak? Totoo raw ba na nagbabalik pa ang kaluluwa ng taong namatay sa kanyang tahanan para raw po magparamdam sa kanyang mga kamag-anak? Hindi po totoo yung kapatid na Leo. Ang katunayan po natin ay ang nakasulat sa Biblia. Dito po sa aklat ng Job, sa 7, ang mga talata po ay 9 hanggang sa 10. Kung paanong ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon ang lumulusong sa libingan. Hindi na magbabalik. Hindi na siya babalik sa kanyang bahay, ni malalaman pa ang dati niyang lugar. Maliwanag po ang pahayag na ito ng Biblia, mga kaibigan, na ang taong lumusong sa libingan o namatay ay hindi na po magbabalik. Hindi na po anya siya babalik sa kanyang tahanan o sa kanyang bahay, ni malalaman pa ang dati niyang lugar. Kapatid na Romel, bakit po hindi na magagawa ng patay na magbalik pa sa kanyang bahay? Ang sagot, mababasa po natin sa aklat ng Awit, kapatid na Leo, sa 146, ang talata po ay 4. Ang hininga niya ay pumapanaw. Siya'y nanunumbalik sa kanyang pagkalupa. Sa araw ding yaon ay mawawala ang kanyang pag-iisip. Mga kaibigan, papaano pa po makababalik sa kanyang bahay ang patay? Gayong ang tao po kapag namatay ay nawawala na po ang kanyang pag-iisip, kapatid na Leo. Kaya mali rin po na kausapin pa ang patay sapagkat wala na po itong isip. Kaya hidwa o maling pananampalataya po ang malaganap na paniniwala na nagbabalik pa ang mga taong patay sa kanilang bahay at nagpapakita pa raw po, kapatid na Leo, at nagpaparamdam sa kanilang mga mahal sa buhay. At kapatid na Romel, hanggang kailan po mananatili sa libingan ang lahat po ng mga taong nangamatay? Ang sagot mababasa po natin sa aklat ng Job. Sa 14, ang talata po ay 12. Gayon ang tao ay nabubuwal at hindi na bumabangon, hanggang sa ang langit ay mawala. Sila'y hindi magsisibangon ni mga gigising man sa kanilang pagkakatulog. Maliwanag po sa ating binasa na hanggang sa ang langit ay mawala, sila ay hindi magsisibangon ni mga gisigising man sa